Let's proceed to this example. So sa example na ito, meron tayong unknown angle. Okay, so ano kaya ang kailangan nating gamitin na konsepto para ma-solve yung ating problem? We have to solve for x. So to solve this problem, let us use the concept of linear pair. Di ba alam naman natin na ang linear pair ay supplementary? So ang sukat dapat ng dalawang given angles natin na linear pair ay equal sa 180 degrees. So pwede nating ilagay sa equation na yung sum ng dalawang angles ay equal sa 180 degrees, kagaya nito. So the quantity of 4x plus 12 degrees plus 80 degrees is equal to 180 degrees. Dahil nga ang ating linear pair ay supplementary dapat. Now let us solve this problem. Tanggalin muna natin yung ating mga degree symbol to solve the equation. Okay? So rewrite lang natin 4x plus 12 plus 80 is equal to 180. Ang unang step natin dito sa ating pagsosolve na equation ay to combine yung ating like terms dito sa side na to or sa ating left side. Ano ba ang like terms natin dito? We have 12 at saka 80. So i-add muna natin ito, pareho naman yung positive, 12 plus 80, we have 92. Okay? So we have 4x plus 92 is equal to 180. Ito na yung bagong form ng ating equation. Now, ang kailangan natin dito is ma-eliminate natin yung 92. Kasi ang goal natin is ma-isolate yung variable. Kailangan maiwan lang sa isang side yung variable natin. Para na ma-eliminate natin yung positive 92, kailangan natin ng additive inverse or kailangan i-add natin yung additive inverse ng positive 92 sa parehong side ng equation. That is APE. Okay? So magdagdag na tayo ng additive inverse ng positive 92 which is negative 92. Isinulat ko na lang dito yung minus 92. Pero this is from plus negative 92. Okay? So 4x plus 92 minus 92 is equal to 180 minus 92. So ang mangyayari dito sa side na to, sa left side, may eliminate na natin yung 92 kasi nga magma-minus na tayo ng 92, magiging 0 ang sagot. So kukopyahin na lang natin yung 4x and then sa kabilang side naman, simplify. 180 minus 92, that is equal to 88. Next, kailangan nating magawang x na lamang itong nasa iisang side ng ating equation. Okay? Or nasa isang side ng equation. Paano? Gagamit naman tayo ng MPE or the multiplication property of equality para maging x lang itong ating 4x. Okay? So pag mag-multiply tayo both sides ng 1/4, we will come up with 4x divided by 4 is equal to 88 divided by 4. So again, kapag mag-multiply tayo ng 1/4 sa parehong side ng ating equation, so magka-come up tayo with this form kung saan magdi-divide tayo both sides ng 4. Okay? 4x divided by 4, i-divide lang natin. 4 divided by 4, that is 1. So simply, we have 1x. Pwede na natin hindi isulat yung 1. X na lang. And then 88 divided by 4, 22. Mayroon na tayo nakuhang value ng x which is 22. But it is important na i-double check natin. I-recheck natin kung tama ba yung value na 22. Okay? So sa pag-check natin, gagamit tayo ng tinatawag nating substitution. Yung nakuha nating value ng x na 22, ipapalit muna natin dito sa x sa ating given. So magiging 4 times 22 plus 12 plus 80, dapat raw maging equal sa 180 itong ating nasa left side. So i-try na natin i-solve or i-perform yung indicated operations. So 4 times 22, that is equal to 88 plus 12 plus 80. Okay? Kapag pinag-add itong tatlong ito, that is equal to 180 degrees. Therefore, tama yung nakuha nating value ng x na 22. Na-solve na natin ang ating given problem. Now, let's proceed with this given. Sa ating illustration, makikita natin na nakakabuo tayo ng vertical angles. Though marami ditong pairs of angles na vertical,
focus lang tayo dito sa ating dalawang angles na ito kung saan may given tayong angles. Meron ulit tayong unknown angle pero meron tayong given angle na 50 degrees doon sa ka-opposite angle ng ating given. Gagamitin natin dito ang konsepto ng vertical angles. Di ba ang sabi natin sa vertical angles, they are always congruent. Therefore, ang sukat ng ating unknown angle dapat equal sa 50 degrees. So, sa equation, mabilis lang nating may equate yan. Magiging quantity of, or the quantity of 4x plus 10 degrees is equal to 50 degrees. Okay? In solving our given, tanggalin muna natin yung ating degree symbols. So, we have 4x plus 10 is equal to 15. Okay? So, dito, punta na agad tayo sa step natin kung saan gagamit tayo ng APE. Again, kailangan nating ma-isolate yung ating variable sa isang side. So, kailangan nating eliminate yung positive 10. And what is the additive inverse of positive 10? That is negative 10. Diba? So, mag-a-add tayo both sides ng negative 10 using APE. Yan. So, plus negative 10, ni-write na lang natin as minus 10, both sides. 4x plus 10 minus 10 is equal to 50 minus 10. Ma-eliminate na natin dito yung plus 10 dahil magma-minus tayo ng 10. May iwan po yung 4x kasi 0 na to is equal to 50 minus 10. Simplify this, it will become 40. Tapos, MPE, multiplication property of equality. Ano ang kailangan nating i-multiply sa parehong sides na equation? We have 1/4. Okay? Kasi 4 yung ipinang-multiply natin dito sa x. Okay? So, tayo ay magka-come up with this form. Magdi-divide tayo both sides ng 4. So, 4x divided by 4, that is simply x. And then, 40 divided by 4, that is 10. Therefore, ang nakuha na nating value ng x ay 10. Again, ito-check natin. To check our answer, substitute natin yung value ng x na 10 sa atin pong given. 4 times 10 plus 10, kailangan 50 ang maging answer natin dito. So, 4 times 10, 40 plus 10, that's 50. Correct po ang ating answer. Dito naman tayo sa ating huling example. Wala tayong ibinigay na illustration, pero sa ating given problem, ang nakalagay ay the measures of two complementary angles, okay, are the quantity of 2x minus 6 degrees and 36 degrees. We have to determine the value of x again and the measure of the unknown value. So meron tayo ditong very important na nakalagay complementary angles para ma-solve ang ating given problem. So gawa na natin ng equation. Alam naman natin na kapag complementary angles, ang sum ng mga measures ay equal sa 90 degrees. So kung ilalagay natin sa equation, ito na siya. So the quantity of 2x minus 6 degrees plus 36 degrees is equal to 90 degrees. Okay? So isolve na natin, rewrite lang natin, magiging 2x minus 6 plus 36 is equal to 90. This time, kailangan ulit muna nating mag-combine ng like terms. Pero dito, negative at saka positive na yung ipagko-combine natin. So ano bang rule natin in addition of numbers na may different signs? So we have to subtract and then ang susundin nating sign ay yung sign ng mas malaking absolute value. So ano ba yung mas malaking absolute value? 36. So ang magiging sign ng sagot natin ay positive. Okay? So magbabawas tayo. Yung 36, subtract natin dito yung 6. So 36 minus 6, that is 30. Okay? Sundin natin yung sign ng 36 na positive. So 2x plus 30 is equal to 90. Okay? This time, kailangan nating ma-isolate yung mayroong variable o yung variable natin. Kailangan nating gumamit ng APE. So what is the additive inverse of positive 30? We have negative 30. So yun yung ipang-add natin sa parehong side ng ating equation. We have 2x plus 30 minus 30 is equal to 90 minus 30. Bakit again nagkaroon ng minus 30 both sides? Yun ay galing sa ating APE. Nag-add tayo ng negative 30 both sides sa parehong sides ng ating equations. Okay? So this will be eliminated. Positive 30 minus 30, 0 na yan. So, ang susulat na lang natin ay 2x. And then 90 minus 30, 60. Tapos,
gagamit na tayo ng MPE. Kailangan kasi x lang, ano po, yung matira sa isang side. So, kung 2 yung ipinang-multiply sa x, kailangan ang ipang-multiply natin both sides ay 1/2 para makapag-divide tayo both sides ng 2. Okay? So, 2x divided by 2, 2 divided by 2, 1 na lang yan. That's why, magkakaroon tayo dito ng 1x or simply, x na lang. That's our goal. X na lang yun nasa isang side. 60 divided by 2, the answer is 30. So, meron na tayong nakuhang value ng x, which is 30. Okay? Ang next step natin ay alamin natin kung ano yung sukat ng isa pang angle gamit yung nakuha nating x or value ng x na 30. So, dito sa ating original na given, palitan natin yung x, gawin natin 30. So, we have the product of 2 and 30 minus 6. So, 2 times 30, that is 60. Minus 6, the answer is 54 degrees. Therefore, sa atin pong given problem, the value of x is 30 and the unknown angle is 54 degrees.